kami buong araw magdamagan. Alright! Nagbabalik po ang tambalan sa DZRH! Sabay nakakasama nyo pa rin po mahalili kay Nicole Yala. Ako po si Lala Banderas. At mahalili po kay Chris Chuper. Ako naman po si Rico Panyero. At syempre tuloy-tuloy lang ang ating usapan tungkol nga naman sa kung ano ang mas pipiliin mo, relasyon o religion. Ayan, kasama naman po natin ngayon ang side ng pipili sa religion at sila po yung mga candidates ng Ginoong Adan! Kung ako si Eva, tapos sila lahat yung Adan, mamimili ako. Picky! Ngayon, tanungin natin kung bakit religion ang inyong pipiliin. Kahit alam nyong mahal na mahal nyo yung babae, and yet papakawalan nyo siya dahil gusto nyong paliin ang religion. Okay, mauna ka na. Sige po. Hello po, good afternoon. Unang-una po, si God. So, binibless po tayo ni God. Binuhay niya po tayo sa kawangis niya. So, ngayon po, yung relationship po, to follow na lang po yun. Kasi kung wala po si God, paano po tayo makakandil ng relationship? So, si God po, punong-puno po siya ng pagmamahal. So, pag si God po, ang pagmamahal ni God, binigay po sa atin. So, ngayon, to follow na lang po, na ibibigay din po natin sa karelasyon natin yung pagmamahal na yun. So, hindi po pwedeng mauna yung relationship kasi wala pong blessings po para sa Kanya. Kumbaga po, pinagpapala po tayo about po kay God. Religion po. What if, kunwari, ikaw ba, ikaw ng nalalaki, ikaw ay merong religion. Yung babae, iba yung religion. Hihimukin mo ba yung babae to change her religion na pumunta sa religion mo? Ganun po, sir. So, ang mangyayari po dyan, sir, opo. Doon ka na Kasi sa mahal ko religion namin. Maraming pagkain doon. Grabe. Wow, ano yan? Restaurant? Pagkain talaga eh. Oh. Kasi po, ano po yung religion, kahit anong religion po, si God po din naman po yung ano eh. Main po na sinasamba, si God naman po eh. Okay. O, next natin. Ikaw, kuya. Katulad nga ng sinabi ni Rico Panyero, bilang lalaki, tanggapin natin na most of the time, tayo ang gagawa ng paraan para sa lalaki. No? Commander Para tayo, sa babae. commander, oo. Oo. Talaga ba nga, hihimukin mo siyang pumunta sa religion mo, hindi mo ba kayang magparaya para sa kanya? Kasi one thing na gusto ng babae sa isang lalaki ay yung taong mapagparaya. Opo, para sa akin po, Ano? yayain ko siyang pumunta po sa religion. Kala ko saan kayo punta eh. Kasi po, pag mahal niya po talaga ako, kaya niyong i-sacrifice yung religion niya para sa akin. Paano ko ibinalik niya yung sinabi mong yan sa'yo? Kung mahal mo ako, ipagpapalit mo yung religion mo sa akin. Sabi mo, edi wow. Sige, gusto mo eh. Gusto mo yan, ha? Paano kung yun yung sinabi? Kunyari ako yung girlfriend mo. Kala ko ba mahal mo ako? Kung mahal mo ako, ipagpapalit mo yung religion mo. Ako pa rin yung masusunod. Hindi ikaw. Hindi ikaw. Siyempre, dapat ako. Katakot naman. Oo, ka pala eh, ha? Brutal ka. Talagang hihimukin niya. Hihimukin hanggang talaga. sa last portion. Sige. Ikaw naman, kuya. Kung yun yung sinabi niya, sabi niya kasi dapat siya pa rin daw ang masusunod dahil siya ang lalaki. Ganun din ba ang gagawin mo dun sa babae? Hindi mo ba i-explain sa kanya na bakit religion ang pinipili mo over love? Siguro, kung anong magiging desisyon niya at desisyon ko, irespeto namin pareho po yon. Kung hindi siya sasama sa religion ko, ayos lang. Kung hindi rin ako sasama, okay lang. Basta't iuuna ko si God. Respeto lang. God first. Si kuya naman yung next. Paano kung itong babaeng to, ay naku, nuknukan sa ganda. Yung tipong feeling mo blessing in disguise. Perfect. Yeah, perfect na Perfect perfect. na perfect. Talaga. Pero yung P niya F. Beautiful. Paano yun? Ipagpaparaya mo ba yung once in a lifetime na makatagpo ng parang soulmate mo na just because of your religion? Para po sa kanya po. Hindi po. Sige, naka-on yan. Go. Hindi po. Hindi. Anong hindi? Sorry. Ano? Hindi mo pagpapalit yung religion mo. Oo, sa sobrang ganda. Perfect. Kulang na lang magkaroon siya ng pakpak ng butterfly. Oh, parang ako na, ganun. Pakpak ka ng ibis, oy! Huwag ka mag-etchera. Nakala ko butterfly ako, ipis lang pala. Hindi po. Hindi mo pagpapalit yung religion mo. Todo na to. Ito na yun. Wala na more. Kasi po
ako po yung lalaki, kailangan ako yung masusunod kasi ako yung mabuhay po sa kanila. So, kailangan, kung yung religion ko po, kailangan yung tanggapin para sa buhay po namin dalawa. Ito yung old school family. Oo, yung no? para bang, akala mo, ang ganda-ganda mo, swerte ako sa'yo, mas swerte ka sa akin. Ganon. Tapos sabihin ko sa inyo, okay. Ikaw naman, kuya. Paano mo i-explain ngayon sa pamilya ng babaeng gusto mo kung bakit mo siya hihimukin papunta sa relasyon mo? Sabihin na natin sobrang strict yung parents niya, yung tipong talagang bawal lumabas nang hindi sila kasama. Tapos ngayon hihimukin mo silang magpalit yung babae ng religion just for you. Para po sa akin, hindi ko po siya pipilitin kung ayaw niya. Kasi po, kung talagang mahal niya ako po yung pipiliin niya, pupunta siya sa may religion namin. Kasi po yung religion namin, sigurado po ako, dahil matagal na rin po ako doon, sigurado po ako na may Parang magandang lugar lang maidudulot. Matagal na po ako doon nakatira. Sigurado na ako. Kada kanto. Sabi yung religion mo, doon. Yun. Sige, go. Kasi po alam ko naman po na maganda yung patutunguhan ng buhay niya kung sakaling sa religion niya sa amin siya pupunta. Dahil po yung mga tinuturo sa amin, dahil born again po ako, yung tinuturo po sa amin, hindi po basta-basta dahil oras na makapasok ka po dun sa may church namin, yung tipong mga sinabi po nung mga bishop namin, parang tatagos po sa puso mo. Tapos hindi mo makakalimutan. Parang Baka mamatay ako lagi nun. mong Tagos eh. Charot lang. lagi kang mapapaisip na tama pala yung sinabi ni bishop, ni pastor. At saka lagi nyo rin pong iisipin na si God po yung una laging nating iisipin bago po yung iba, bago yung relasyon, si God po muna. Si Kuyang nasa dulo. Kanina may sinabi yung mga pabor sa relasyon. Sabi nilang ganyan, ang God daw natin, kahit sino pa man yung sinasamba natin, nais tayong sumaya. Nais tayong piliin yung buhay kung saan tayo liligaya. Dahil ito yung buhay na pinagkaloob nila sa atin. Wouldn't you do the same? Pipiliin mo kung saan ka sasaya over your religion. Paano kung ito ay hindi lang basta-basta relasyon over religion? Kung hindi ikasasaya mo over religion, pipiliin mo pa rin ba ang relihiyon? Oo naman po, kasi para sa akin po, religion is to respect. Respect is to be loved. Ano yung Tagalog? Charot. Ano? Gusto ko manghuli ng langaw. Sabi niya ganyan, religion is to respect. Respect is to be loved. Respect is to be loved. Explain mo yon. Kasi po, hindi po mabubuong isang relasyon kung wala pong respeto sa Panginoon. Kung may respeto po tayo sa Panginoon, mabubuo ang relasyon at magiging masaya po ang relasyon ng dalawang magkasintahan. Paano yun? Yung hinihingi mong respect, for that matter, ang hinihingi mo sa kanyang respect is respect for your religion, not for hers. Kumbaga, yung sinasabi mo ngayon ay same thing na hindi niya gagawin. Kasi hindi niya pinipili yung relasyon niya for you. Paano yun? Hindi ba magkaiba kayo nun ng iniisip? Magkaiba na kayo ng katayuan nun? Kasi kung hihimukin mo nga siya, papunta sa'yo, tapos sabihin mo, pasok ka dito sa relihiyon ko kasi hindi ko gagawing bitawan ng relihiyon ko for you. Hindi ba siya naman yung gumagawa ng bagay na ayaw mo? Para sa akin po, hindi ko po siya pipilitin. Kung Ayaw mo din talaga. Let go na lang. Kasi hindi lang naman po siya yung tao sa mundo. Pogi nito. Oo nga naman, kasi ilan nga naman ang populasyon ng Pilipinas? Totoo, Meron sa tayong dami-dami naman. nasa 120 million yata. Bakit kasi sa dami-dami nagtatagpo yung ganyan? Oo, no? Ewan ko ba? O, diba? Mamaya tignan natin ang kanilang second rambulan. Sana dito may magkasagutan, no? Ayan, kaya Yun, naman ako, malamang sa malamang po, meron na po kayong ipinili. Kung religion nga ba o relasyon, abay, alamin pa po natin, hukayin pa natin kung gaano kalalim ang ating topic. Pagbalik po yan ng Tambalan sa DZRH! Nakikitulong umaksena sa buhay-buhay. Ang saya pag nasan kayo. 1, 2, 3, go! Mula umaga, Mr. and Miss DJ! Here we are, Mr. and Miss DJ. Kasama nyo kami buong araw magdamagan. Nakikigulong umeksena sa buhay-buhay. Sama ka na po, tadyakan sa bunutan at wrestlingan dito sa
Sambalat sa DZRH! Kasama niyo po ang magiging referee ngayong araw na to. Ako po si Lala Banderas. At syempre, magiging muse. Ako po si Rico Panyero. Wow, round girl! Taray! At syempre, pinag-uusapan pa rin natin kung ano nga ba ang mas pipiliin nyo. Relasyon o religion? Nako naman, oo. Kaya naman, kailangan na po namin ng security at bouncer. Yes! Dahilan sa malamang po, violation, no? Yan! Wow, violation? Violence? Yung violence. Violation? Ano to, traffic? Ito, minsan, ano kayo? Pumasok sa isip ko eh. Ayan, ngayon ngayong portion na to, pwede na kayong sumagot. Kunyari, nagsasalita pa siya, ayaw mo talagang pumayag sa sinasabi niya, pwede mo nang sagutin, ha? At syempre, kasama pa rin natin ang mga OJTs! Wow! Candidates ng Ginoong Adam! Bakit po violente? Sige. At syempre, kasama natin ang mga candidates ng Ginoong Adan. Hey! Yeah, baby! Simulan na natin dito sa ating mga OJTs, mga pumili ng relasyon. Bibigyan namin kayo ng isang matinding sitwasyon. Paano kung ang katapat ng pagpili nyo ng relasyon over religion ay pagtatakwil sa inyo ng mga magulang nyo? Magulang nyo na to, dugo sa dugo. Ektarya ang Lupain. ang lupain. Kasama na ang daming kwintas pera. ni nanay, lahat ng nakasangla, ipapamana. Yan. Pipiliin mo pa rin ba ang relationship kahit sasabihin ng nanay mo, itatakwil kita. Hindi na kita kilala. Who you? Yan. Opo. Kasi Kasi naman matigas po eh. ulo mo, ganun. Oo. Bakit? Kahit i-delete ka sa Facebook. Yan. Eh, Yan, unfriend friend ka, ka? ibablock ka. Opo, kasi kasi para po sa akin, di ba po, yung kabataan po, siguro naiintindihan po nila yung aming paglaki, sila po yung sumusubaybay. Pero iba na po kasi pag kami na po yung nasa magiging poder na po nila. So kami na po, yun, nasa amin na po yung desisyon kung sino po yung magiging, yung pipiliin po namin na makakasama po sa panghabang buhay po namin. Hindi rin naman po kasi palagi lang na tayo ay magstay po sa ating magulang. Kaya nga po may mga students po na independent po sa kanilang, independent po na kung saan po tumatayo po sila sa sarili nilang paa. So parang ganoon lang din po. Magkakaroon din po kami ng sariling desisyon at tatanggapin ko po kung itatakwil man po nila ako. Kasi po para sa akin, kung yun na po talaga yung taong the one para sa akin, magkakaroon na po ako ng satisfaction po sa sarili ko at sa tingin ko po, ito na po yung dito ko na po makakamit yung happy ending. Yan. Sabi nga ni Vice, wala ngang happy ending. Walang forever. Yan. Mga negatron. Anong masasabi mo doon sa sinabi niya? Willing siyang itakwil siya ng mga magulang niya just because gusto niyang panindigan yung pagmamahal niya. Sa tingin mo ba tama yon? Ikaw, may putok t-shirt. Sa akin mali yun. Kasi Mali daw yun. Oy, mali pala kayo eh. Boo! Bakit mali? Kasi kahit na anong mangyari, magulang mo pa rin yan eh. Hindi mo matitiis yan. Kasi dapat kung anong religion ka, kung halimbawa katoliko kang pinanganak, dapat mamamatay ka rin na katoliko. Yan o, pinatay ka na niya. Sorry. Sorry. Hindi ka lang basta-basta dinilit sa Facebook, pinatay ka na niya. Grabe. Sabi ko, violente na to eh. May sagot siya eh. Nakahanda siya eh. Ramdam ko, nakahanda ka. Yung mga magulang natin, wala namang ibang hangad kundi yung kaligayahan natin eh. Maring sa una, di talaga nila matanggap, itakwil nila tayo, dahil nga may kanya-kanya tayong opinion eh. Pero sa bandang uli, pag nakita nila na etong anak ko, masaya to, kontento na to sa buhay niya, malamang sa malamang mapapatawad din na tayo at tatanggapin niya hindi lang tayo, kundi pati yung bagong pamilya natin at mas magiging masaya pa yung relasyon natin sa isa't isa. In fairness. Ayan, may sasagot. May sasagot yan. Para po kasi sa akin, ma'am sir, kasi yung unang-una po, yung mga magulang natin dapat i-respeto natin. So, nakasaad po yun sa Bible, di ba po? So, pinanganak tayo na kailangan i-respeto natin yung mga magulang natin. So, kung ano pong magiging desisyon natin, kailangan natin sabihin muna sa kanila bago po magkaroon ng relasyon. Yes. Anong chapter yun, anong page, tsaka anong verse? Wag mong tanungin kasi
kasi pag tinanong ka niya, hindi mo din alam. Ano sasabihin mo Ayun, daw? Nasa kung Bible sa daw Bible yun. din po ang usapan, meron naman din po nakasaad doon na love is blind po sa Corinthians. Na kung saan man po, kung love is blind po, kahit lahat po yun, hindi ka talaga titingin kasi nandun po yung love is patient, love is blind, love conquers all. So Sabi, love is not blind. It sees but never mind. Opo. Oh! May kaduktong pala yun. Sorry. So parang ganun lang din po yun. Ang conditional Sa po quote yung yun sa love. Google. Opo. Parang kung tayo po magmamahal po ng iba, parang ganun din po ang ating ang ating pagmamahal po sa atin ng ating mga magulang. Ngunit siguro po sa sandaling panahon po magagalit po sila sa atin at kung itatakwil man nila tayo ng sobra-sobra, siguro po marirealize po nila pag naging maganda po yung resulta nung yung kinahinatnan po ng ating kinabukasan, siguro na po magiging masaya sila at matatanggap po nila na siguro na meron po kasi kasabihan, 'di ba, na ang mga magulang po alam po nila yung tama. Pero hindi po ba pwedeng magkaroon po tayo ng sariling opinyon na kung saan po lahat ng tao rin ay lahat nagkakamali po, na miski rin po sila maaring magkamali. Hindi ka ba natatakot? Lagay natin sa konteksto na ikaw naman nito ang magulang. Kasi pinalaki mo yan eh. Talaga nga, inalagaan mo na madaming taon, sinuplayan mo ng pagkain, pinaliguan mo, pinaaral mo, tapos darating yung punto na hihiwalay at willing siyang itakwil mo siya just because sa isang tao na minsan niya lang nakasama and feeling niya magpapasaya na sa kanya habang buhay. Siguro po, sa una po talaga, mararamdaman ko po yung galit. Kasi sa una po, hindi ko po maiintindihan kung bakit po niya nagawa yon. Siguro naman po talaga, kagaya po ng sabi ko kanina, sa tamang panahon po, mararamdaman po niya at marirealize po ng ating mga magulang kung bakit po nagawa ng isang tao ang isang bagay. Kahit sila rin naman po may mga bagay din po sila na sinakripisyo na kahit pa paano po, yung mga kaibigan mo po nila, kung meron po silang kasamaan, na gawa po doon. Wala loner sila, wala opo, friends. Ayan po, na magagawaan po yun ng paraan at kahit pa paano po, matatakpan po yun at yun po, mariresolba. Yeah. So yun talaga yung punto talaga nila. Very firm Ngayon i-test naman natin yung paninindigan nila tas kayo naman yung sumagot. Paano kung sa inyong posisyon dahil relihiyon ang pinipili ninyo, paano sa hindi sinasadyang pagkakataon na disgrasya nagkaroon ng bata? Nasagasaan kayo ng babae, pak, buntis. Yan. Pero yun, dumaan lang sa harapan nyo, nabuntis agad. Yan. Paano kung may involved na bata? Would you still choose yung religion ninyo kesa dun sa taong hindi nyo lang basta mahala, merong dinadala, dugot laman ninyo? Yun po kasi yung yung mga pagkakataon na mga hindi inaasahan. Kagaya po ng sabi nila, pipiliin nila yung relasyon nila. Paano kung masaya nga sila sa una? Paano after 1 year, 2 years, hindi na sila masaya, mag-away sila, tapos maghiwalay? Di syempre, babalik rin sila sa magulang nila. Tapos, sisisihin sila ng magulang nila kung bakit sila napunta sa ganong sitwasyon. Paano kung di sinisi? Sabi ng parents nila, sige na, balik ka na. Andito kami para Understanding. suporta. Oo, sumuporta sa'yo. Pero paano nga kung ganun? Kung ikaw ang mismo magkakapamilya, this time around, hindi ka na isang anak, magiging isang magulang ka na. Dugot laman mo yung dinadala niya, and yet ayaw niyang pumunta sa relihiyon mo. Willing ka bang itakwil yung relationship mo doon sa religion mo para doon sa tao, sa mag-ina mo? Para sa akin po, mas pipiliin ko pa rin yung religion. Kahit Tigas ng panga nito. Bakit? pwede naman pong magmahal ka ng ganon na may anak ka na, nakasama mo yung religion mo po, di ba po? Kasi pwede namang mahal mo siya, tapos mahal mo yung anak mo, tapos may religion ka yung religion mo. Pwede na rin yung girl or yung babae sumama dun sa may religion mo kasi nga may mag-asawa kayo at may anak na kayo. Parang ganun po. Hindi nga kasi kayo makakasal kasi magkaiba kayo ng religion. Ayaw niyan sumama sa religion mo, kailangan ikaw ang lumipat sa religion niya. Paano yun? Pag ganun na yung Pananagutan mo sitwasyon. ba o Siya tatay hindi? ko. Ako yung nabuntis mo. Sabi ng tatay ko, hindi daw ako pupunta sa religion mo kahit anong gusto Sabi mo. ko, I'll samurai you Yan. if you don't marry my daughter. Yan. Hariwara! Ano gagawin Naintindihan mo yung tatay ko? May Sabi niya, samurai, oo. sabi ng tatay ko, sa sample lang kanya. Paano yun? Ile-let go mo ba yung relationship mo dun sa religion mo para sa akin? Kasi hindi ako pupunta sa'yo. Dahil po una pa lang, pinili na po namin yung religion. Religion pa rin po. Dahil po, kung ayaw man po sumama ng babae, pwede naman po kaming magkaanak.
or may anak na kami nang hindi po kami kasal, di ba po? Paano yung religion ng anak nyo? Half-half din. Oo nga, no? Saan mo Oo. kaya ilalagay yung religion? Oo. Yun na lang po yung pag-uusapan namin kung magiging... kung Pero hindi magiging kayo religion makakapagsama. Kung Okay lang magiging ba yun? religion po ba niya or religion ko, depende na rin po siguro sa sitwasyon. Depende sa sitwasyon. Paubaya natin lahat sa sitwasyon. Minsan kawawa yung sitwasyon pinapaubaya sa kanya lahat next, kayo, paano kung kayo yung nalagay sa ganong klaseng posisyon? Wala ka ng wala ka ng... Atrasan. Ang respect dito ay minimal concern na. Kasi ang concern dito ay yung mismong bata na. Siyempre, ayaw mo naman siguro lumaki yung bata ng walang ama just because hindi mo kayang i-let go yung religion mo para sa kanya. Unang-una po ang gagawin ko po, mangyayari po nito, kakausapin ko po yung magulang niya muna po. So, mangyayari, may religion po ako tapos may ibang religion nila. Ang mangyayari po doon, i-explain ko po ng maayos. Sabi ko, Explain mo sa kanya, siya ang tatay ko. Alien yung tatay ko sasabihin ko po sa kanya na, pinanganak na po kasi akong ganito yung religion ko. Hindi po kailangang ma-change. So, andito po ako, papanagutan ko po yung anak ko, pananagutan ko po yung anak nyo, kasi nagkaroon na po kami ng anak. Andito po ako. Always andito po ako. Papakasalan ko po yan sa simbahan ko po. So, doon po ako pinanganak, ako po yung lalaki, ako po masusunod. Ako po yung padre di pamilya po. Pero may respect pa rin po ako sa inyo kasi ako po ang unang lumapit. Oo, kasi Yun may lang po eh. Yes. May po. Kasi kapag walang po yun, Oo. walang respect. Oo. Nilagyan niya naman ng respect dahil sa po, pero inutusan niya yung tatay. Wala po kayong magagawa dahil ako po yung lalaki po. Ano po? Pero may po O sige, hinga na natin ng last statement ang both sides ngayon. Bakit sa tingin nyo, hanggang sa dulo ng usaping ito, Yes. magsa-standby kayo sa posisyon ninyo? Sa Sige. posisyon ng mga pinili ay ang mga Relationship. relasyon. Go, Kalandian! Ayun po, katulad po nung kanina sa aming mga sinabi po, kaagapoy pa rin naman po namin sa God dito, sa aming free will po, na kung saan po, kasiyahan po niya, o kasayahan po namin ang kanyang hangad. Yan. So at the end of the day daw, God wants us to be happy. Yes. Oo. And to choose happiness. Yun ang sa kanila o kayo, ano sa inyo? Sa amin naman po, andyan si God lagi. Always andyan po sa amin. Religion po una-unang pinili namin. So always andyan po si God. Kung ano pong gagawin namin, binibless niya kami. In His name. So, yun po. Maraming salamat. Tama. Nandito si God. Andito si God. Andyan siya. Sa gitna. Layo ka konti, hindi siya kasha. Ayan. Pero yan ngayon tignan na natin yung mga promotion. Mula sige, sa ating mga ginoong adan. Please do so. Mag-promote na kayo. Mag-invite kayo. Go. Hi guys, please watch Ginong Adan 2015. 7 p.m. po, May 30, 2015. Saan yan? San Dionisio Gym. San Dionisio Stream, Paranaque City po. Yan. Manood po kayo guys. Salamat. 7 p.m. San Dionisio Gym, Paranaque City. Ito na yung finals ninyo. May ticket ba yan? May bayad? Yes po. May bayad din? Oo, saan ba pwede ko makakuha ng tickets? Saan pwede makakuha ng tickets? Sa gate. Sa gate. Meron. Nag-aantay. Sa gate ng gym mismo. Yan, maganda po yan. Pero on that day lang. Yes, the Facebook yan. Oo, para Promote nyo. ma-like. Ayan ang mga photos and of course the activities. Yan. Facebook, promote na. So, yung sa Facebook po namin, Ginoong Adan, search nyo lang po Ginoong Adan 2015. So, andun na po yung mga picture namin na naka-ano po kami. Nakalagay wanted. Naka-formal attire po, Formal naka-topless. attire. Doon na po- Topless? Yung mismong event, makikita na po doon. Kung saan. Nabuhay yung dugo ko sa topless. Ako meron akong picture. Ayun. Pantless. Tinanong mo ba kung interesado ako? Napakano mo. Uy, maraming salamat sa mga Thank you. contestants Salamat po. natin sa Ginoong Adan. And syempre sa OJTs natin. Ulitin mo daw yung pag-promote. This time maayos. Ayan, sige. Saan Okay. nyo ba ulit? Please invite again our televiewers. Tuloy-tuloy na. Huwag na pasa-pasa, Mike. Tuloy-tuloy. Ako na mag-i-invite. 7 p.m. daw po sa San Dionisio Gym, Paranaque. Abangan po ang finals ng Ginoong Adan. May 30. May 30.
7 p.m. At meron silang Facebook, i-search nyo lang po Ginoong Adan. Andun ang kanilang mga mukha. Meron doon pwedeng i-like para yata mag-vote. Yan. Tama. See? Dapat pinaubaya nyo sa... Charot lang. Oy, Ikaw kasi di mo pa inako eh. Maraming salamat sa mga guests natin. OJTs, ang galing nyo ah. OJTs, meron ba kayong gustong i-invite? Promote? May ipopromote po. Ano, sige, yun? Pinopromote po namin yung Star City po sa Raidolyo, Kentucky. Yeah! Dali niyo po ako yung mga pamilya po. Star Yan. City. Punta kayo. Salamat na. Siguro naman ngayon alam na natin na hindi matatapos ang usaping totoo yun. religion at relasyon. Yan ay nasa pag-desisyon ng mismong taong involved sa situation. Yan, kasi lahat po tayo ay may freedom to choose kung ano nga ba ang gusto natin at ikaliligaya natin hanggat wala po tayong tinatapakan na nipis. Ay, Ano ba yan? tao. Tao pala. Ayan. Sana po ay natutunan nyo or natuto kayo sa ating pag-uusap ngayong araw na to. Again, humahalili po kay Nicole Ayala. This has been Lala Banderas. At ako po si Rico Panyero, mahalili kay Chris Chuper. Para sa Tambalan sa DZRH! Thank you very much, candidates of Ginoong Adan. OJTs. Mula umaga, pati magoli Bisyo na ang kinig palagi Habang ng taxi, late ka parati Don't worry, nandito kami Halatag mo